So, good day, everyone. This discussion is actually the second discussion. The first one, introduction. Second one is this topic, and the third one will be sodium and potassium. So, the objective for this discussion will be the following. First, learn about the sensible and insensible water loss. Second is to understand abnormal fluid loss, dehydration, and hormones affecting the fluids and electrolytes. Third is to understand abnormal electrolyte loss, concentration of fluids. And then last, learn about fluid volume deficit and fluid volume excess. So the question, how do we lose fluid? So you've heard this for quite some time now. We have sensible and insensible water loss. So pag sinabi nating sensible, ito yung nakikita natin na nawawala sa katawan, such as urine, sweat, and then sa pupo natin or sa feces. Tatandaan natin that sweat or loss of fluid through the skin can either be sensible or insensible. Sa kidney, around 800 to 1,000 ml per day. Pero sabi ko nga, 0.5 to 1 ml per kilogram per hour. Another sensible fluid loss is through the NGT. Kapag ka naglalavage, no? Naglalabas, nagdi-decompress ng stomach. And you have here the insensible water loss or insensible fluid loss that is not seen. It occurs through the gastrointestinal tract, the lungs, and the skin. Skin through water evaporation, lungs approximately 500 ml per day. Again, yung moisture that we breathe out, kasama po yan sa lungs. And to sa gastrointestinal, sometimes yung mga laway na tumuturet, ipagka dumudura tayo, di ba? Na nawawala din yung fluid na yan sa katawan. No, ano naman yung abnormal fluid loss? Siyempre, ito yung mga nawawalang tubig or fluid sa katawan na hindi dapat mawala sa katawan natin. This results from a physiologic imbalance. Kasi nga dapat balanse ang fluid sa katawan natin. Now, ano daw ang mga abnormal fluid loss? Fever or an increased room temperature. Basically, it escalates fluid loss through the lungs and the skin. If for example, merong fever at ginisawan, syempre yung lumabas na fluid through the skin. Kapag ka nilalagnat, we tend to hyperventilate para mechanism ng katawan natin yun no? Para mailabas yung mainit na hangin man lang, mag-hyperventilate. So kasama ng hyperventilation na yon ay yung fluid loss. Severe burns. So alam naman natin, the skin cannot hold the fluid if it is damaged. So that increases fluid loss. Hemorrhage. Siyempre, kapag merong pagdurugo sa katawan, the vascular volume decreases. It can be during, let's say, for example, during a surgery, nagkaroon ng trauma, nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng open wound, at nagkaroon ng hemorrhage. Actually, kahit hindi siya hemorrhage, kahit na hindi siya open hemorrhage, kahit na internal hemorrhage, basta nababawasan yung amount ng blood sa vascular space. And then emesis, yung pagsusuka, vomiting of fluid, yan po ay kasama sa abnormal fluid loss. Fistulas, yan, mga abnormal opening that secretes fluid. Alam niyo po ba na may tinatawag na anocutaneous fistula o from the anus, merong lusot dun sa skin. Huwag kayong mag-alala kasi malapit lang din naman yun sa butas ng puwet. So, anong nangyayari? Nagsisipage or doon tumatakas yung fluid. Kaya on that note, nagkakaroon ng abnormal fluid loss. Different secretions. If for example, merong drainage from wound, yan. Halimbawa, merong Jackson-Pratt or may hemovac, and then merong secretions from the vacuum, from the hemovac, from the Jackson-Pratt, secretions pa rin po yun. Abnormal fluid loss pa rin po yun. Wound exudate. These are fluid from surgical drains. Ayun, kasama nga din po doon yung sa Jackson-Pratt. Yan. Paracentesis.
It is a procedure wherein fluid are extracted from the abdomen. So paracentesis, yung may mga ascites or ascites, nagpaparacentesis po yan. Thoracentesis, ito naman po yung ine-extract yung fluid from the pleural space. Yung fluid na nakabalot sa baga, thoracentesis. If yung patient ay masyadong mapapawisin, may mga hyperactive na sebaceous gland, yung mga kamay, yung paa, yung kili-kili, yan, mapawisin yan. Sabi nga nila, palmar hyperhidrosis. Ano daw yon? Yung pagpapawis ng kamay, pinasosyal lang. Not, not, not always yung normal. There are diaphoresis because of a disease. For example, yung mayroong hyperthyroidism, palaging pinapawisan yan. Yan, pwede rin po yun. Now, there are two types of dehydration. I-define ko muna yung dehydration. Pag sinabi natin dehydration, yes, may nawawalang fluid sa katawan. Dehydration yon. Ang characteristic lang ng dehydration, na wala yung fluid niya sa katawan, pero yung alat, yung asin ay natira. Di ba where sodium goes, water follows. But in the context of dehydration, nawala yung water pero na-retain yung sodium. Therefore, nagiging mas concentrated yung blood o yung tinatawag nating hypertonic blood fluid. Merong dalawang klase ng dehydration. First is the mild and second is the marked dehydration. So pag 2% lang yun ng body fluid o ng body weight ang nawala or equivalent to let's say 1 to 2 liters of body fluid, mild dehydration pa lang yun. Pero kung 5% na ng body fluid ang nawala or body weight ang nawala or 3 to 5 liters of body fluid na ang nawala, ano nangyayari? Marked dehydration na yon. Pero ito, pag 20% na daw po ng body fluid ang nawala, this can result to death unless, no, drastic measures such as rehydration ang ibibigay sa pasyente natin. So kung yung 20% na yun ay patuloy pang bumababa, pwede na daw pong ikamatay ng pasyente iyon. What else do we need to know? Ano daw po ang mga hormones na nakakaapekto sa fluid and electrolyte? The first one is insulin. Anong ginagawa ng insulin? The insulin moves potassium from the blood to the inside of the cells, causing the serum potassium to drop. Paano nangyayari? For example, ang pasyente may hypokalemia at yung pasyente ay may diabetes. Ang pasyenteng may diabetes mag-i-insulin. Para pumasok yung insulin sa loob ng cell, yan ay magra-ride sa sodium-potassium pump. Paano na nga ulit? Di ba normal na may sodium-potassium pump? Para makapasok yung potassium inside the cell, kinakailangan magbukas ng receptor site. Pag nagbukas ng receptor site, papasok yung insulin. So anong mangyayari? Pag maraming insulin sa katawan, magbubukas yung receptor site. Pag nagbukas yung receptor site, papasok din yung potassium. So therefore, mas mawawalan ng potassium sa blood, lalong magkakaroon ng hypokalemia. So ilagay naman natin sa konteksto na mataas yung potassium. Anong gagawin ng insulin? Again, yung insulin, pag nag-open yung sodium-potassium pump, papasok din yung insulin, same as with papasok din po yung potassium. So kapag ka po mataas yung potassium, ang mangyayari pag maraming insulin, papasok yung potassium inside the cell, magno-normalize yung potassium dun sa blood level. Okay, another example. Ang pasyente natin, for example, ay mababa ang potassium. And then, tatanungin sa inyo, pwede po ba siyang bigyan ng insulin? Hindi na. Kasi further, maa-aggravate niya yung hypokalemia. What else? Halimbawa, yung pasyente may hyperkalemia. Pwede daw ba siyang bigyan ng insulin? Yes, pwede siyang bigyan ng insulin. Kasi pwede yung maging mechanism or isang pamamaraan para bumaba yung potassium level sa katawan. Okay. Next is the parathyroid hormone. The parathyroid hormone moves calcium from the bone into the blood, causing serum calcium to increase. Paano ginagawa ng parathyroid hormone? So basically, galing to sa parathyroid gland na nasa thyroid gland. Gagawin ng parathyroid hormone from the bone to the blood. Paano nangyayari?
For example, may hypocalcemia. Ibig sabihin, mababa yung calcium sa bloodstream. Anong gagawin? Magre-release ng parathyroid hormone ang katawan. Yung parathyroid hormone, kukuha ng calcium from the bone, dadalhin niya sa blood para yung mababang calcium kanina sa blood ay tumaas. Okay? Meron naman po tayong tinatawag na calcitonin. Calcitonin is the other way around. For example, mataas ang calcium sa blood, magre-release ng calcitonin. Yung calcitonin naman po, kukuhanin niya yung calcium from the blood to the bone. So, i-deposit niya ito pabalik sa bone. So, yung hypercalcemia kanina ay magno-normalize na. So, dalawa po yun. Ang magkabaligtad po is the parathormone or parathyroid hormone and the calcitonin. How do we get rid of excess electrolytes? Through the urine. Maraming electrolytes ang nailalabas through the urine, through the feces. May mga electrolytes tayo like potassium na madami sa gastrointestinal tract. So pag nagpupo, nagdiarrhea, kasamang sumasama yon. And then sweat, specifically the sodium chloride or the chloride. Aldosterone, na pag-usapan natin to dati, di ba? And then the parathormone or parathyroid hormone na may kinalaman naman po sa calcium. Abnormal electrolyte losses. Paano daw po nawawala yung electrolytes sa katawan? Vomiting. Ang stomach po ay punong-puno ng electrolytes such as potassium and chloride. So pag nagsusuka, nawawala yung electrolytes. What else? Through the nasogastric suctioning. Marami nga pong no? Marami nga pong electrolytes sa stomach. Again, such as potassium and chloride. So, nawawala po yung potassium and chloride kapag ka nagsasuction at nakakasama po yung gastric juices. Intestinal suction, ganun din po yan. Drainage, yung mga nawawala pong body fluids and electrolytes sa atin through the fistula. Diarrhea, diuretics, pag ihi ng ihi yung pasyente, either nawe-waste yung potassium or nai-spare yung pagkawala ng potassium. What else? Diuretics, kidney trauma or illness. It causes loss or retention of electrolytes yan. Kidney trauma or illness. Massive blood transfusion. Importante po ito. For example, yung blood po na itatransfuse ay matanda na sa blood bank. Ang nangyayari po doon, namamatay yung red blood cell. Kasi di ba normally 90 to 100 days lang yon. So pag nag-extend sa 90 to 100 days, ang nangyayari, hindi naman siya mag-i-stay ng 90 to 120 days doon sa blood bank. So of course, ang ginagawa dyan, paano kung nai-stay mo yung blood doon sa blood bank ng 60 days na siya? So 30 days na lang mamamatay na siya. What if nag-extend sa 30 days? So magkakaroon na ng destruction of red blood cell. On that note, pag nagkaroon ng destruction of the red blood cell, some of the potassium ay nare-release from the red blood cell to the blood. Kasi nga nag-rupture eh. So tumataas yung potassium. And aside from that, yung mga ginagamit po kasi natin na preservatives, doon sa, di ba merong blood container, yung mga ginagamit po nating preservative doon ay maraming calcium. So, dumadami po yung calcium kapag ka po tinransfuse po yung blood. What else? Tumors. May mga tumor tayo na um, cause ng calcium drop. Yan. Lalo na yung tumor or cancer sa bone. 'Di ba pag may cancer sa bone, anong nangyayari? Na de-mineralize yung bone. Pag na-demineralize yung bone, bumababa yung calcium level. Crushing injury. Yan, pagka yung crushing injury, some of the cells will rupture, causing the potassium and phosphorus to release to the bloodstream. Sa tataas yung phosphorus and potassium, halimbawa, nagkaroon ng break sa continuity ng bone. Alam natin sa bone, maraming calcium, so tatakas yung calcium from the bone to the blood. Chemotherapy, ang chemotherapy nakaka-destroy at nakaka-rupture yan ng cells. So yung potassium na maraming inside the cell, lalabas yon, doon pupunta sa bloodstream. Okay. How about daw po yung pasyente na NPO?
Ang nangyayari daw po, hindi kumakain yung pasyente and yet, through sa kanyang pag-ihi ay lumalabas yung sodium, lumalabas yung potassium, and many electrolytes na sumasama sa ihi at sa pupo. So pag ang pasyente ay matagal na NPO or nothing per orem or nothing by mouth, tina-check din daw po yung electrolyte panel. So pagka meron ng problema or meron ng electrolyte deficiency, binibigyan siya kung ano yung deficient na electrolyte sa kanya. For example, kulang ng potassium, magta-transfuse ng potassium. Kulang ng calcium, bibigyan ng calcium supplement. What are the substances that can alter fluid balance? Plasma protein, glucose. Pag sinabi nating plasma protein, ang ginagawa nito, it holds the fluid into the vascular space, such as albumin. Naipaliwanag ko na sa inyo through the process of um, oncotic pressure. Kasi di ba may hydrostatic pressure and then may oncotic pressure. Ang ginagawa ng albumin, it pulls the blood back to the bloodstream. So, unang case, for example, maraming plasma protein, so enough yung fluid dun sa vascular space. Hindi siya magli-leak or tatakas mula sa intravascular space papunta sa interstitial space. Now, what if konti naman po yung plasma protein, walang mag-hold ng fluid into the vascular space, tatakas po ito into the interstitial space. Kaya ang pasyente pwedeng magkaroon ng edema localized o kung ito ay systemic, pwedeng magkaroon ng systemic edema o yung tinatawag natin na anasarca. And then glucose. Where glucose goes, water follows. So kung maraming glucose sa katawan, marami din pong fluid sa katawan. Ito daw po ang ano natin, case in point. What if ang pasyente daw po natin ay badly burned or malnourished or konti yung protein intake or disease kung saan konti yung amount ng albumin sa katawan? Ang nangyayari po, nagiging edematous ang pasyente. Nagiging manas yung pasyente. Again, kasi wala pong mag-hold ng fluid into the vascular space. Anong mangyayari? Kukonti ng kukonti yung plasma. Pag kumonti yung plasma, pwedeng magkaroon ng hypovolemic shock ang pasyente. Ito po pala yung for glucose. The vascular space likes the particle to water ratio to be equal. So if for example, marami po yung glucose sa katawan, marami din po yung fluid sa katawan. Another thing, for example, iiihi kasama ng urine ang glucose, sasama rin po dun ang water. So kung kaya nga 'di ba, polydipsia, polyphagia, polyuria. Kaya may polyuria kasi pag iniihi yung glucose, kasamang iihi yung tubig, nag-iihi din po ang pasyente.